hirit, serbisyong totoo, ang ng hirit, ang saya-saya. Okay, good morning mga igan. Nagbabalik po ang unang hirit, kaya darito na mga balitang dapat niyong malaman sa ating top hirit. Malaki pong pagsisisi ng ina ng 13 anyos sa binatilyo na namatay sa pamamaril sa isang mall sa Pampanga na hindi niya nagabayan ng anak sa mga pinagdadaanan nito. Pero marin niya itinanggi na sa kanya galing ang kalibre 22 na baril na ginamit ng anak. Nakatulong naman daw ng bahagya sa paginagpis ang kanilang pamilya ang pagkaka-donate ng ilang organ ng kanilang anak. Kahapon ay nailipat na sa 2 kidney recipient ang bato ng binatilyo. Nasa iBank Foundation na rin yung kanyang 2 cornea. Patuloy rin po magdagsa naman nakikiramay sa 16 anyos sa sangkot rin sa pamaril. Sa kabila nito, nanatili namang pribado ang burol ay na rin sa kahilingan ng kanyang pamilya. Balak daw nilang kumonsulta sa abogado para alamin ang mga legal na hakbang na pwede nilang gawin sa kanilang paghanap ng hustisya sa pagkamatay ng kaanak. Sa prontong ito, makibalita naman tayo sa burol ng 16 anyos na binatilyo dyan po sa Baliwag, Bulacan. Nado po ngayon si Salima Refran. Salima. Igan, sa linggo na nga ililibing ang 16 anyos sa lalaking biktima ng pamamaril sa SM Pampanga. Ito ay dahil nga ginawa ng pribado ng pamilya ang burol ng kanilang mahal sa buhay. Tanging mga kaanak at malalapit na kaibigan na lamang pinapayagan sa loob ng burol. Nais daw nilang ipagluksa ang paglisan ng binatilyo sa pribadong paraan. Gayunman, hinihiling nila ang tulong ng publiko sa pagdarasal na sana'y makamit nila ang hustisya. Igan? Maraming salamat, Salima Refran. Samantala, hindi raw dumaan sa tamang proseso ang ginawang paghawak sa mga ebidensya sa nangyaring pamamaril sa mall sa Pampanga. Ang kay forensic pathologist Dr. Raquel Fortun, taliwas daw sa tamang proseso ang ilang beses na paghawak ng mga pulis sa baril na ebidensya ng hindi gumamit ng guantes. Pero git ng Mexico Pampanga Police, matagal na raw nilang napag-alaman sa investigasyon na galing ang baril sa 13 anyos na binatilyo. Matutukoy naman daw kung sino ang nagpaputok nito sa isinagawang paraffin test. Hindi rin umano lisensyado ang baril kaya posibleng maharap ang may-ari nito sa illegal possession of firearms. Pero hindi lang ang mali umanong paghawak ng murder weapon ang napuna, kundi maging ang pag-handle sa dugoang t-shirt, suicide note at iba pang gamit na natagpuan sa crime scene. Batay sa PNP Operational Handbook, oras na makolekta ng ebidensya, dapat ay i-turn over agad ito sa pangangalaga ng crime lab para mapanatili ang integridad ng ebidensya. Pero, git naman ng Mexico Pampanga Police, wala raw nangyaring mishandling ng ebidensya. Kaya lang kung nakikita sa TV Abogado lang ako na namatay. Suspect ko yung mga pulis eh. Dahil pag minatch mo, yung fingerprint sila nandun. Ayan, no? Dapat siya naka-gloves. Naka-gloves. Kahit na ba lahat ng indication ay nandun sa biktima, pero syempre, sabi ko marami pa rin malusutan yan. Dapat kailangan solido yung mga ebidensya. Ewan ko bakit sa atin na parang hindi basic yung, di ba, may mga crime scene nga, labas-masok yung mga unang investigador. Kasi ang nakakalam niya Soko eh. Yung Soko maingat. Kaya ang tagal dumating ng Soko. Pero yung mga una, kunyari sa loob ng kwarto, massacre, abay labas-masok, makita mo yung imprenta ng sapatos ng pulis nandun eh. Gulong-gulo na, nahalo na doon sa suspect. Pero diba like, dapat meron silang gadgets for mga simple lang, gloves, pati yung nilalagay sa sapatos, yung parang tela nilalagay sa sapatos. We don't even have that. Diba? Tsaka ano, i-cordon mo agad. Oo, tsaka yung cordon nila, dapat medyo malayo na yung malawak. Oo, hindi yung ito ang lapit eh. Pag pinasok mong ganun yung paa mo, lumampas ka na doon sa police line. Maayos ba yung fingerprint natin, file? Naisip ba? Oo, di ba? Ba't mga ano kayo fingerprint, meron ba imamatch itong kriminal? Di ba dapat ano na yun, nasa computer na yun? Dapat ilagay na ngayon pa lang, all of us. At dahil naman sa mga bus na harabas kung patakbo sa kalsada, patuloy pa rin ang pagdami ng mga malalagim na aksidente. At ayon sa pag-aaral ng LTFRB at DOLE, marami raw sa kaso ng human error sa mga aksidente. Sanhin ang pag-uunahan ng mga driver para makarami ng pasahero at biyahe. Sa komisyon kasi, sa kabuuang kita sa biyahe galing ang sahod sa mga tsuper at konduktor ng bus sa Metro Manila. Kaya naman pinag-aaralan na ng LTFRB ang pagkakaroon ng fixed rate o takdang sahod imbes na dekomisyong sweldo sa mga driver at konduktor na binabalangkas na sa isang circular order.
Isa pang posibleng gawin ay ang mixed salary scheme, kung saan bukod sa fixed minimum salary ay may commission pa sila. Ang ilang bus operator dati nang tutol sa fixed salary scheme, pero ngayon may ilan daw nangangako nga makikipagtulungan sa LTFRB, basta raw ay hindi sila malulugi. Alam mo, tagal ng ano sa akin yun, puzzle din ako dyan. Di ba, pag nagtayo ka ng isang kumpanya, basic yun eh, na ang kukunin mo mga empleyado, 3 buwan, 6 na buwan, tapos regular. Tapos kukunan mo na sila ng SSS o voluntary sila. Lahat ng mga benepisyo, di ba? Yung boost, taon-taon na lang na problema ng ilang pangulo na yan. Hindi maging mapaswelduhan yan. Laging commission basis. Oo. Kaya lagi silang ganun sa pagbiyahe. Di ba pag ganun, may nilalabag na sila mga batas sa paggawa. Ano ito? Contractualization? Yung contractualization. Dapat after 6 months, mag-ano ka na, probe Kaya ka habang na. debate yan eh, ilang buhay pa yung nanganganib sakali ngayon dahil nag-uunahan pa rin naman yung mga yan. Samantala, simula sa 1 ng Oktubre, papatupad na po ang VAT sa toll. Kaya ngayon tuloy-tuloy na ito. Ang Southern Luzon Bus Operators Association o Suluboa, nagsabi na muli nilang isusulong ang kanilang petisyon para sa dagdag pasahe sa kanilang mga biyahe. Dagdag 35 sentimo ang hiling nilang dagdag sa pasahe sa bawat kilometro pagkatapos ng unang 26 na kilometrong minimum. At hindi lang daw pamasahe ang posibleng tumaas, parang domino rin daw na sasabay sa pagpapataw ng VAT sa toll ang pagmahal ng mga bilihin. Nagpahayag naman ng suporta rito ang ilang NGO, commuters group at kahit ang provincial government ng Batangas. Samantala, hindi naman bababa sa 4 na operator ng jeep ang ipapatawag ng LTFRB para hinga ng paliwanag kaugnay sa kanilang paglahok o tigil pasada nitong Lunes. Pero hindi muna tinukoy ng LTFRB kung sino-sino ba ang mga operator. Hindi ko rin maintindihan yan. Nung panahon ng kampanya, nangako si Pangulong Noy na wala siyang buwis. Oo nga, sige Ipapatupad, pangako diba? niya. Pero hindi niya naawa si Commissioner Kim Henares para buwisan itong toll. Alam niyo, doble-doble na kasi dahil yung toll na binabayaran natin, bayad yan sa mga kontraktor na gumawa Oo, yung gumawa. Nung project. Oo, binaluwag yung Skyway, kontuan lahat, maluwag na yung trapiko. Mas bigla nilang naisip na, hindi, dapat may VAT ang toll. Na hindi naisip ng mga naunang mga BIR commissioner. So, yung mga naunang BIR commissioner, mga mangmang, di ba? Si Kim nakaisip eh. Kasi usually na, dati nun increase lang talaga sa toll eh, di ba? Pero yung So, kailangan patawag revisayin mo pa rin ng yan. VAT mismo. Pero sana ano rin, Parang no? double na eh. Oo, tsaka yung reklamo rin kasi ng ibang tao, yung toll, papatawan mo ng VAT, pero yung mga syntaxes, hindi naman siya inaayos. Di ba? Like Tapos ito na, sigarilyo, basic maalat. service, yun ang bubuwisan mo. Pinakamababa nga tayo sa Asia eh. Dapat Buwis sa syntax. Di ba alam mo pagka ngayon ganyan mataas O, sigarilyo at alak. toll fee mo, yung siyempre nakakaano din sa ekonomiya natin dahil ikaw, parang hindi ka lagi ma-encourage bumiyaya. Mahal ang toll fee, di ba? Yung ganun. Oh, ngayon lang yan. Bat sa toll. Ngayon lang. Sa ibang balita, dahil na rin sa matinding traffic sa mga kalsada ng Metro Manila, umano'y bunga ng mga nagtitinda sa bangketa, inihain ni Senator Manny Villar ang Senate Bill 2966 o ang Clear Sidewalks Act of 2011. Sa ilalim nito, may pinapagbabawal ang pagtinda ng pagkain, dyaryo o anumang paninda sa sidewalk. Hindi rin exempted dito ang mga shoe shine boy. Bukod sa pagtitinda, ay pagbabawal na rin ang mga extension ng mga bahay na umaabot na sa bangketa. Pati po paliligo, paglalabat, pagsasampay sa kalsada, ipagbabawal na rin. Kapag naisa batas ito, ang sinumang lalabag ay pagbabayarin ng 1,000 pisong multa o 30 araw na pagkakakulong. I agree. Dapat isama mo, Senador, yung mga kariton din. Dahil may ginagawa din sila doon. Ay, mga karito na yan. Pero it's about time, itong rule na to. Oo Kasi naman. talagang, ay nako, parang wala ka Inabuso nang na yan dadaanan eh. sa sidewalk, sa mismo Inabuso na kalsada yan. ka na, kaya Ang nababanggit daming yung ganyang mga kalsada tao. dito sa Metro Manila. Yung mga Oo. concrete, ano nga sa gitna, Ayan, no? kulungan na ng manok sa ilang lugar. Doon na yung mga manok nila. Ayan. Sampayan, ganyan. Ikaw na yung ito yung sidewalk, dito ka sa kalsada dadaan. Dapat yan, urgent na yan. Urgent. Kasi sa ibang lugar, kaya lumalaki ang sunog, hindi makapasok ang truck ng bombero. At isa sa dapat kasuhan, mga barangay chairman. Kasi Dahil yung kanilang mga barangay hall, tignan nyo kung nasaan. Bangketa lahat. Actually, meron pa dyan. Lalo na kung involved pa yung barangay chairman sa supply ng mga soft drinks. Doon na rin yung mga soft drinks nila. Ano siya yung tawag dito? Supplier. Eh, ito nga C3 sa Maynila niluwag ha. Inalis mo yung mga illegal, yung mga squatter, mga Sa Lake of Cellular.